So yan mga kababayan, good morning ulit po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng ating sponsor mula kay na Ma'am Ate Tintin, Ate Amabela, Pare Koy, Ate Taker, Ate Touch, Ate Leticia. Maraming salamat, at siyempre sa mga secret sponsor natin, maraming salamat po sa inyong mga pagtulong, no? So sa inyong pagsubaybay din sa ating video araw-araw, So ngayon po ay aking binalikan ito, yung pamilyang nakatira sa bahay na trapal. Ating kumustahin ulit mga kababayan. So samahan po ninyo ako sa ating pagbalik dito sa kanila. Kumustahin natin yung kanilang buhay. So tara po mga kababayan. Bawat hakbang, kabutihan ang dala. Ayan po tayo mga kababayan. Tamang tama, nagluluto yata si ate. Si ate Ana, tama ba? Ano pangalan mo, Ana? Oo, si ate Ana. So ate Ana, magandang umaga. Kumusta ang inyong buhay? Ganito pa rin. Asan si kuya? Nagtatrabaho. Saan nagtatrabaho si kuya ngayon? Anong trabaho niya doon? Nagsisilid ng buhangin. Ay, nagsisilid sa sako? Asan bandang buhanginan? Ay, nandito sa gilid dyan? Okay. So, buti may trabaho na si kuya, Ronaldo, no? Si kuya Ronaldo. So, nagluto ko ng, pang umaga? Magahan pa lang. So, mag-ina lang kayo ditong natira. Upo ka doon sa bangko, para hindi ka katayo. Dito ka sa lilom, sa hindi na usukan. So ating binalikan po sila mga kababayan. So medyo matagal-tagal ako hindi nakabalik. So kumusta naman nung pag-alis ko dito? Nagatinda ka pa ng gulay? Hindi na. Ba't hindi ito nagpasok si anak mo? Wala namang pira. Upo ka ting. Upo ka dyan, tsaka si Bibi, itabi mo si Bibi. Bibi dito. Yan. Kasi yung usok papunta sa iyo eh. Dito kaya na lang mo po muna. Para hindi nakukunan. So aking napalipat kaya nahabol siya ng usok. Nagluluto sila ngayon kasi ng pang-umagahan pa lang daw nila yun. So may bigas pa kayo? Ha? Kakunti na lang. Ay kukunti na lang. Dito harap ate. Sila po ay mag-ina lang na tira dito. Sila lang nabutan ko dahil si Kuya Ronaldo ay nagtrabaho, buti nakakuha na ng trabaho. So ang trabaho yata ni Kuya Rolando ay sa buhanginan. Magkano naman ang inakita ni Kuya doon? 500 lang. Ang isang araw. O pwede na kaysa sa walang trabaho, no? At wala na rin siyang mauling, O kasi medyo parang madalang na yung nagtatapon ng mga kahoy-kahoy, Kaya so ang ginawa, nagtrabaho siya ron sa buhanginan. So sakto pagbalik ko rito, mag-ina lang silang nandito. Wala yung kanyang mister nga. So ating binalikan po sila mga kababayan para lang ating i-update. At sana ay inyo pong i-share, yung ating video kay Ate Ana. So ano pang pangalan ng iyong anak ay si to? Crisilda. Si Crisilda. Wag baby, magtakip ng tanggal ito. Tanggal ito. Huwag mahiya. Dito harap kay kuya. Ako si Kuya GP, kilala mo pa baga ko ate? Okay, kilala pa. So, ilang taon na to? 4. So dapat siya ay siya, prep. Or 5 ba ang nag-kinder? 5 ay kinder, Ano bang nauna? Prep, kinder. Ano bang nauna? Katong prep bago kinder, tapos grade 1. Kinder muna. So hindi pa siya nag-school. So pagdating ng 5 years old niya, dapat mag-i-school na siya, Okay, kala ko gano'n siya. Hindi pala talaga siya nag-school dahil sabi mo kayo na? Wala ding pera. Kaya hindi siya makapag-school. So dapat kasi edad na ganito, para alam ko nag-aaral na. Parang nagkuka na siya. Para din pagdating niya ng may natutunan din siya. So dahil nga po ay sabi lang ni ate ay walang pera, yan, kaya nga po ganito yung kanilang bahay, yan. Kung baga ay talagang
Sabi lang ni Kuya Ronaldo nung nakaraan, kung may pera lang siya, ay di baka nakapagpatayo siya ng bahay. Ang problema ay hindi rin sa inyong lupa, ano? Yun ang mahirap. So yun mga kababayan, sana po ay may maantig sa kanila, no? Na sana ay may makatulong din. So talagang sabi ko nga lang sa kanila ay wag lang kayong aasa na may ganitong dumarating sa inyo. Tulad ko kako, naging instrumento ako ng ibang tao, naging instrumento ng Panginoong nasa taas na makapaghatid sa kanila ng tulong. Pero sana naman po ay wag tayong perming aasahan na laging nandyan, para ihinto nila yung araw-araw nilang buhay. Yun lagi ang sinasabi ko sa aking mga binablog, pagpatuloy ninyo kung ano yung naabutan ko kayo, kung ano mahanap buhay ninyo noon that time na bago ako dumating sa inyong buhay, no? Ako po ay kon lamang dumadaan, kumbaga ay kung sabihin sa akin ng aking tagagabay, yang nasa taas ngayon, na dito mo dalahin. Tulad ngayon, dito ako nakabalik sa inyo. So mga kababayan, si Kuya Ronaldo po ay nung walang trabaho, ang inaasahan ay pag-uuling. So dahil po ngayon ay madalang na siguro nagtatapon ng kahoy, wala na din siyang mauling, So si ate naman hindi na naggugulay dahil sobrang init, at isa pa wala ring nagbabantay dun sa kanyang anak. So kana muna to, baka masunog. Balik ka muna. Balik ka. Sige, okay lang yan. So atin pong abutan kasing nagluluto si ate, pinapabalik ko na din yung kanilang ulam. Ano isda ito? Matambaka, Matambaka ba yan isda? Pero ito, yan lang po yung kanilang lutuan mga kababayan. So talagang ganun talaga, sabi la ay anak tayo ng mahirap kung tayo naging anak ng mayaman, baka butane ang gamit mo or di kaya electric tube. Yung mga pagluto dito sa kabilang trabawan. Bali kukuhan po yan. Pagkaluto nito, dadala mo siya ng pagkain doon. Tiran mo siya ng pagkain. Madalang. Itong bigas na dinala ko sa inyo dati, ubos na? Nakabili ka na ulit? Hindi pa naman. Ayun pa yun yung akin dinala dati. Ubus na rin yan. Ubos na rin. So nakabili ka na ng bigas nung pagkabigay ko sa iyo dati. Nakadalawang sunod ako sa iyo nagbigay, Yung una parang dalawa. Tapos sumunod mga grocery, Tapos bigas. Yun mga kababayan. So sila po ay ating binalikan. Pinalikan natin sila para i-update ulit. So ito po mga kababayan yung kanilang bahay. So sana po sa ating mga kasamahan na kapwa vlogger, na mas may kakayahan tumulong, pwede nyong ma-rescue to. Pwede nyo nating, kung may kakayahan kayo, di ba? Ako po kasi ay hindi pa naman po talaga sabi lang ay kaya sumuporta sa sariling mga vlog. Ako po talaga ay ginagabayan ng aking mabubuting sponsor. Kaya napakalaking pasalamat ko po sa kanila, dahil sa kanila ay nagagawa ko yung mga ganito. Tulad po nito, nabalikan po natin sila. Ito po yung kanilang bahay. Ito po yung dati nilang bahay. Ito po yung nasira daw nung nung nasira ito ng bumagyo, pagkasiraan ito ng bumagyo, lumipat sila dito. So lahat itong mga nandito sa kanamang ito, pinulot nyo lang? Pinulot nyo lang to lahat? Itong basurang ito? So bakit dapat hindi nyo pinulot to para sana medyo malinis yung inyong paligid? Pinupulot niya ng asawa ko. Para saan pa niya gagamitin yan? Wala naman Pag minsan nagpapausap kami, malangupay. Ginagamit to. Hindi ba pinagbabawal magsunog ng ganito? Mga styro, di ba bawal to? Bawal magsunog ng styro kasi mabaho yan. So itong anak mo, kasama-sama mo to papunta ron. Tapos ka ba, tumutulong ka din doon? Hindi, asawa mo lang. So bali nagkuhan ka lang dito, nagluto ka para maihatid mo sa kanya. Dito ka ate tumingin, huwag kang mahiya sa camera. So si Kuya Ronaldo po kasi nandun sa trabaho, kaya po siya lang nandito mga kababayan. So sana po papakita ko ulit sa inyo yung kanilang bahay. Pasukin ko yung bahay mo So hindi na po ako papasok ng tudot, kay hanggang dito lang naman tayo. So yung kanilang dingding ay yung kuwan pala to. Ang tawag dito ay yung mga sirang kutsyon,
Yung mga ganito yung kanilang dingding, tapos nilagyan lang ng mga sirang trapal. So ito naman yung dati nilang bahay, ang ginawa nila dati, pinakang dingding nila rito yung ganitong mga sirang rip, pinaikot, tsaka may mga iba't ibang klaseng malita. Hindi ba tirhan ng atin ng kwan yan? Ha? Hindi ba tirhan ng ahas yan? Hindi. Oo. Ito lang yung kusina din nila, oh. Ito po yung kanilang kwan dito, sitwasyon mga kababayan. Wala po sila talagang maayos na tahanan. Naalala nyo po si Nanay Monina? Ganito po halos yung style din dati si Nanay Monina. Nung ating makilala si Nanay Monina na talagang walang wala. Hindi talaga po kayang makapagpatayo ng bahay. Dahil nga ay sobrang hirap ng buhay. Ano? Yan yung nasa yung basahan. So nagluluto po kasi siya ng para doon sa kanyang asawa. So hindi pa nag-aalmusal yung asawa mo doon? Hindi pa rin. Anong oras siya nagpasok kanina? Alas 7. Sige, luto yan, walang problema yan, okay lang yan. Uy, bay malupit kang magprito ng kan ah. Nagpapadalit ka ng kawali ah. Parang hindi ko kaya yun ah. Pag ako'y nagpapadalit, kailangan may wine. Ilan taong ka na nga ate? 30 lang. 32. Tapos si kuya 50, 55 ano. So siya po yung mag-asawa na kwan. Asan kayo nagkakilalang ulit ni kuya? Dito na rin ba sa Lucena? Asan kayo nagkakilala ni kuya? Cellphone lang. Ah, sa chat-chat. Cellphone. Cellphone. So marunong mag-cellphone si kuya? Marunong yan. Ano yung nakachat mo? Hindi. Nag-kulimit lang kami. Ah, call meet. Ano yun sa mga kwan? Sa Baka naliligaw ng number. parang sa kwan to, parang yung dati nakikinig sa mga radyo, kumukuha ng mga number hanggang sa natatawagan ng iba. So doon kayo nagkakilala ni kuya? Asan kan lugar nung time na yun? Hindi. Kasama lang ng mga barkada ko. Ayan. So nung time na yun, binata si kuya talaga? Binata? Oo. So kumbaga sila call meet sila nagkakilala. Yung tumatawag sa mga number na hindi kilala na may nakakasagot. So agad kayo nagkita nun? Hindi. Napapuntang Talipan ng mga dawa ng mga Muslim. Talipan sa bayan? Hindi, Batangas. Parang daw yung mga simbahan ng mga Muslim. Dito sa bayan? Talipan Muslim. Pag Mayaw. Sa Mayaw. Sa Mayaw kayo nagkakilala ni kuya. Yung time na yun, taga dito ka sa Lucena. Tapos, di ba mama mo itong si... Ano to? Pangalan nito? Nanay Bilin? Yung nagatinda ng tuyo, ano? Yung pong mama niya, yung pong nagtitinda ng tuyo na ating isang binlag. Si Nanay Bilin. So, yun po yung kanyang nanay. Taga rito po sila sa Lucena. So, yung pong asawa niya, hindi taga rito, ano? Bali, taga ron sa Mayaw to. Lucena pa rin naman po siya, kaya lang malayo. Malayo kaysa dito. Mga ilang... Kita kami sa ano mismo SM. Sa SM Lucena. Nakita kami. Pero Mm. trabaho niya sa Talipan daw. Talipan. Anong trabaho niya ng time na yun? Nagmadibor. Sa construction naman. Tapos paglipat niya dito, wala na siya, nag-uling naman siya. So may ilang taon na kayo nag-asama ni kuya? 20. 20 years. Nung 20 years na yun, pagbukod mo kay mama mo, sa ganito na kayo tumira na bahay? Hindi pa. Doon taan nakatira. Sa dulo. Oo. Anong bahay nyo doon dati? Maayos. Kagaya nung kay mama bilin mo. Tapos ba't siya nag-decide na lumipat sa ganito?
Ah, so dati talagang nag-starting niya dito, uling, tsaka basura. Okay. So talagang sabi lang ay mga kababayan, mahirap po talaga ang buhay. Kaya ganun yung kanilang naging sistema. Hindi siya nakapag-apply sa mga construction, ano? Hindi siya nag-apply sa mga construction. Ako? Siya, si kuya, yung asawa mo. Ang dami ng pagkabaw. Ah, marami na din siya napasukan. Ba't di siya nagtatagal? Wala naman yung mga requirement. Ah, kumbaga yung mga extra lang ang nakuha niya, napapasukan niya. Dito ka ate harap. Kumbaga ikon siya, tag dito ay kung may magpatrabaho, doon lang siya tumatrabaho. Okay. So talagang mahirap po talaga yung mga kababayan pag ganun. Sa trabaho po kasi ngayon, kailangan talaga ay requirement na. Kailangan kumpleto ka, kailangan pa ng iba, may pulis, may barangay, may NBI. Tapos yung papasukan mo, construction. Yung papasukan mo ng iba, halos kuwan lamang, katulong, kailangan pa kumpleto. Sa bagay, yun naman po ay for safety din lang ng mga kumukuha naman nagpapatrabaho. Bagay yun ay nasa batas, wala tayong magagawa. Tayo ay sumusunod lamang kung gusto nating magtrabaho. So, kaya lang po eh ganitong sitwasyon in dati. Ni pagpatayo ng bahay, wala. Ni mapag-aral yung anak, wala. So yung bata po naman ay 4 years old pa lang naman. So hindi pa naman talaga sabi la ay kailangan ay makapag-aral na talaga to. Dahil dadaan pa naman po siya sa kinder bago mag grade 1. Kaya okay pa naman, ano. Ang problema lang po nila ay yung kanilang bahay. Wala po talaga silang maayos na tahanan. So mga kababayan, ate may dala ulit ako sa iyong grocery ha. So hindi ito kagaya nung akin din na second batch sa iyo, marami. Yung second batch ko ay grocery at saka bigas yung dinala ko sa iyo, ano. So ngayon ay kagaya lang ito nung una kong pagpunta sa iyo, yung pagbisita, kasi gusto ko lang kayong kumustahin kaya ako'y nandito ulit. So tara mga kababayan, kukuhain ko lang muna yung ating dala para sa kanila dahil alam mo naman GP Bintong is solo. Solo tayo pag nagbablog, wala tayong sidekick. Minsan sinasidekick ko yung aking mong kapatid. Kaya lang kakaawa dahil sobrang init. Hindi nila kaya yung ginagawa ko na talagang araw-araw nasa initan. Okay lang. Ay sila po hindi po sanay. Kaya pinababayaan ko. Tsaka may school na rin ngayon. May pasok na. Ayun, grabe yung kanilang sitwasyon dito mga kababayan. Mahirap po talaga maging mahirap mga kababayan sa aking mga supporters, viewers sa may mabubuting puso. Ayan po, kung ano lang po yung inyong makayanan, pwede po nating maibigay sa kanila na tulong, no? Hindi naman po natin sila pinanghihingi dahil ito po yung ating layunin, ang makatulong sa ating kapwa. Yun po yung kanilang sitwasyon ng buhay dito. Ayan. So ate, ito para sa inyo ulit. Saan mo ito ilagay? Lagi muna doon sa kan mo sa loob. Salamat. Ayan. So meron po silang bigas ulit, tsaka grocery at tsaka kon. Baka masunog yung bigas. Pasukin na doon sa yung loob. Wala bang kukuha dyan pag umalis ka? Walang kukuha niyan dyan. Baka mamaya pagdating mo, kuha na lang, sako. Ngayon ilang araw mo yung kinakain yun? 5 kilo na yun. Ay, 1 linggo ninyo. Matipid din silang kuman sa bigas mga idol. Kasi 1 linggo pala halos nilang kinakain yung kuwan. Dala natin bigas na tigli 5 kilo. So yun mga kababayan, maraming salamat po ulit sa lahat po ng aking mga sponsor. Yan. Wala nga lang si Kuya Ronaldo sa ating pagbalik. Yan, kinumusta ulit po natin sila, yung pamilyang ito na nakatira 20 years pong nakatira sa bahay na trapal. So ate, hindi na rin ako magtagal, ano. Ako'y may lalakadin pa rin iba. Akala ko naman may tao dito sa kabila. Gusto ko ulit sana makausap to. So yun mga kababayan, maraming salamat po ulit sa pag-antabay sa ating video. At sa lahat po ng aking sponsor, shout out po ulit sa inyong lahat. Thank you very much po
sa inyong pagsuporta kay JP Bintong. So ngayon po ay nakatatapos tayo ng vlog kay nanay Ate Ana, no, kay Tatay Rolando. Sila po yung ating binalikan for today, no.